doon sa araw ng birthday nyo uli. Alright? So, balik ka na sa birthday mo. Balik ka na naman sa birthday mo. So, that is your 7th cycle. In other words, alam mo na kung malapit ka na sa birthday mo ulit kasi 7th cycle na yun. That's the last cycle. And then you start again on your birthday, again, the first cycle. Alright. Ang tanong is, ano ba itong mga cycles na ito? Ano ba ang mga ibig sabihin itong mga first cycle, second cycle, third cycle, fourth cycle, or whatever? Alright. The first cycle is called the sun cycle. Yan ang sabi nga natin, peak cycle. Ano ba ang peak sa Tagalog? Yung tuk-tuk. Tuk-tuk. Yan. Yung Tumbali bundok. High. Tuk-tuk. High na tayo dyan. High. Ito yung pinakamaganda mong cycle, kumbaga. Dahil ito yung umpisa ng bagong taon mo. Yun, kaya nga kami, sinasabi nga namin dito sa Kamalayan, ang bagong taon sa amin is marami. Merong Gregorian calendar which starts on January 1. May Chinese Horus, Chinese New Year which is on February 8, I think. Now, this coming February. This year, lunar year. Tapos yung March 28 yata, whatever, is the solar New Year. Solar New Year. Which was the original New Year. Yan ang original, yung solar. Binago lang ni Pope Gregory. Ginawa niyang January 1. Kaya naging yun lang tinatawag ng Gregorian calendar. Gregorian, correct. Kaya pag ako gumawa ng bagong kalendaryo, ang tatawagin guguluhin mo talaga yung mga New Year, ha? Tatonian New Year. Hindi Gregorian. Malayan. Hindi, Tatonian. Malayan New Year. Okay. So, meron tayong Prop Gregory nga pala. Masayang Kamalayan po. Team Kamalayan, panibagong kaalaman. We all need salvation whether we're nice or not. Okay. Salvation. Salvation na pinag-uusapan mo. Actually, wala naman hindi masasalba eh. Lahat tayo salba. Salbabida. Salba. Basta may salbabida ka. Alright. So ang salvation is really based on... Si Willie po ay aming isang masugid na tagapakinig na ng Kamalayan. Nagpa-participate. Okay. So, makinig ka, Willie. Kung may katanungan ka... Kulang na lang si Willie pumupunta rito nun. Nakaupo na rin dito yun. Alright. So, yung sun cycle mo, yun ang peak cycle. Ayan yung sabi nga, let the sunshine in. Yan. Kumbaga parang buhos mo na dyan lahat. Yan. Basta, sabihin, anong buhos mo? Kung gusto mong maghanap ng bagong trabaho, magpalit ng bagong trabaho, pwede yan. Gusto mong magpakasal, pwede rin yan. Sabihin, yan ang mga kung saan sa cycle mo na masasabi mong swerte ka. Pero sa amin walang swerte. Lahat yan merong kahulugan lang nga. Oo. Kaya lang nga, ito, pinopoint out namin kung saan ka mas epektibo sa gagawin natin, sa gagawin mo. Alright. Parang horoscope ito. This is part of astrology to pero hindi ito in terms of yung your Libra or Capricorn or Leo. Hindi ito ganun. Pero ito, may pinagmumulan sa birthday mo. So, ano man ang birthday mo, pasok itong sun cycle na tinatawag natin. Yung 7 sun cycles. Alright. Sige, actually, hindi naman sun cycle na talaga tawag dito Kasi the first month is the sun cycle. Because the second month is called the moon cycle. The lunar cycle, which is the second 52 days after the first cycle, no? Yung second cycle natin is the next 52 days. So, ito medyo alanganin. It is good and bad. So, you just have to be flexible. Parang roller coaster ito As a matter of fact, ito yung remember si Pia Wurtzbach. Nung nanalo siya, she was in this second cycle. Okay naman yung second cycle. Pa rin yan. Continuous pa rin, kumbaga, yung first cycle mo. Pero meron na itong parang up and down. Hindi ka constant na nasa taas palagi. Ang nakalagay nga dito sa akin, good and not so good. Good and not so good. Pareho tayo. So, ito yung sabi nga, you have to become flexible. In other words, kung hindi maganda, sakyan mo lang yan.
Kasi, babalik naman doon sa maganda uli. Which is what happened to Pia Oo. Washback. Hindi ba nangyari sa kanya? Natalo na siya eh. First runner-up. Sa first runner-up, siya, tinawag yung pangalan niya. Hindi siya So, bagsak siya talaga. Feeling niya, talo na eh. Biglang, Gracious lang siya, palakpak lang. in other words, parang nakatayo pa rin siya na Sabay mataas ang alis na noo. siya, okay na. Oo, pero nandun na lang siya sa background. Pero nung tinawag nga siya na siya yung winner, oops, biglang ang bilis eh. Yung up and down eh, napakabilis yung pag-akyat uli nung kanyang pagkapanalo nga, no? So in other words, yun ang yun ang sinasabi namin dito. It's up and down, good and bad, or good and not so good. Not so good. O, yun, huwag natin sabihin good and bad. Puro good lang. Oo. So, ganyan lang, Juan. So, antabayanan lang ninyo kung tatansyahin lang naman ninyo yan eh. Ganun lang yan eh. Pero, wag nyo sasabihin na pamalasing kayo dyan. Hindi. I mean, hope for the best. Still go for the best. Yan. Okay. And the next 52 days after 104 days, kasi 52 plus 52, 100 pa. After 104 days, ito na yung 100 from the start of your 105th day. 105th day na. Ayan. Mars cycle na. This is called the Mars cycle. Alright. Alam mo naman yung ang connotation ng Mars, hindi ba parang... Ano ba yun? Mars. Kaya ito yung physical cycle Oo. natin. Physical energy. Alright. Alam mo, dito sa cycle na ito, ang katawan mo, kung nasa third cycle ka, dyan ka Malakas na pinakamalakas. So, you can go mountain climbing, you can go swimming, you can go... Skydiving. Whatever, no? Yung basta kaya kakayanin ng katawan mo yan. May physical exertion. Oo. Ganun. So, Kaya. eto, sa laban ni Pacquiao sa April 8, narito si Pacquiao sa stage na ito. Physical energy. Nasa third cycle siya. So, maganda ang kanyang, kumbaga, ang kanyang kalagayan ng katawan. So, importante sa isang boxer yan. Kasi physical ang boxing eh. It's a physical game, so... Kung sport. chess yan, hindi uubra yung third cycle mo sa Oo, chess. ibang cycle yun. Sa ano yun? Sa fourth cycle, pwede yun. Kasi mahina ang body ron, pero yung mental mo ang kailangan na mataas doon. So, yung ano... So, ganun, basta ha, yung hindi ka masyado expected nagkakasakit. mo na Hindi ka malakas sa nagkakasakit, katawan, oo. malakas sa Wala kang katawan, sakit, oo. na may energy. Yan. So, yan yung Susunod na maganda. cycle is... Second, the fourth cycle is the Mercury cycle. O, after ano yun? After the Mars cycle. 156. Basta i-add lang inyo another 52 days from the fourth cycle, from the third cycle. So, this is now called the Mercury cycle, which is a fourth cycle. Ito, ang physical body nyo rito, mahina. Dito kayo kailangan magpahinga. Rest. Nakalagay nyo dito, rest your body. Rest your body. Relax. Kaya kung dito napatapat ang katawan ang cycle ni Manny Pacquiao sa laban niya, may tulog siya. Dahil dito mahina ang katawan niya. Pero hindi, nandun siya sa cycle na third cycle. So, medyo may laban, no? Well, talaga may laban. Alright. Ano gagawin mo naman? Pag yung rest your body, hindi naman porque rest your body, wala ka nang gagawin. At matutulog ka na lang, magpapahinga ka sa bahay. Dito, ang mataas naman dapat dito, yung mental health mo, yung mental energy mo, yung mga... Magbasa ka. Magplano ka. Dito ka mag-analyze or whatever, magplano, strategize. Yun. So, dito sa... Basta thinking, using the mind. Using the mind. Hindi the body. So, pwedeng magpahinga. So, ipapahinga mo yung body mo. Ang gagamitin mo naman this time is yung the mind. The brain. Alright. So, planning. Huwag ka gagawa ng dahas na yung gagamit ng strenuous activities. So, yan. Pahinga lang. Rest lang. Relax ka lang. Hinay-hinay lang. Yan. So, nasaan na tayo? Fifth cycle. Eto, dito sa fifth cycle, sa Jupiter cycle, narito si Bradley sa laban nila. And ang cycle na ito is your success cycle.
Success, money and wealth. So, in other words, okay, sa laban naman nito, parehas naman sila kikita lang, matalo eh, no? Mhm. So, in other words, kita pa rin si ano dyan. Ngayon, bakit maganda itong laban na ito? Dahil nasa success cycle si Bradley. Pwedeng manalo rin siya. Or pwede mag-tie. Or, pwede siya matalo, pero panalo pa rin siya kasi kita na siya ng pera. Kasi hindi lang success wealth Wealth din. din yan. Wealth. So, in other words, kikita siya sa mga Hindi kaya pwedeng siya manalo. Yun na nga, pwede nga siya manalo eh. Pwede nga eh. Either way eh. Kaya lang nga, again, kung talagang pagsusuma total mo yung dalawang Kung cycles, kukumpara mo yung dalawa, mas sa boxing kasi, mas physical. laman yung physical. Oo, tama. Oo. Pero, in a way, pwede nga, sabi nga natin, kung hindi man siya manalo, baka pwede ka siya makatabla. Draw. Whatever. Naku, di ibabalik na naman si Manny niya. Hindi na naman matutuloy yung kanyang retiro. Whatever. So, yan ang Sige, kuha sige. natin. So, yan, in terms of success and money. That's the Diyan- Jupiter cycle, huh? Diyan ka dapat makipag-deal ng may kinalaman sa pera. May kung gusto mong magbenta, yan, ang magandang panahon. Diyan ka sa cycle na yan, paghandaan mo lahat yung mga gusto mong pagkakitaan. Sabi mga deal, kung mangungontrata ka, ganun-ganun. Pag natapat ka dyan sa cycle na yan, medyo panalo ka Sa dyan. cycle na yan, success yan. Yan ang magandang, inaabangan ng palagi yung mga kasama namin sa Kamalayan eh. Anong cycle na ba yan? Fifth cycle na ako. Ito ang kuha ko. Ngayon ako, Kaperahan to. ngayon ako magne-negosyo. Oo, magbebenta. Ngayon ako mag-deal. Oo, kung magbebenta ka, mas malamang makakuha ka nga ng magandang deal. Malamang na malamang. Okay, so susunod naman ay yung tatawag natin. Venus. The sixth cycle is the Venus cycle. Wow. Kasi yung Venus pa lang, iba lang dating. Alam mo na ibig sabihin nun. Venus yun. Romance, beauty, and love. Alam mo itong cycle na ito, dito ang isang tao, napaka-charming. Kumbaga parang ang dating niya ibang klase. Yung tinatawag nating May it. ano yung pag sinasabing may dating ka. Yung parang basta you have X-factor. it. Hindi, ano yung tawag doon? May term here. I forgot lang the word. Hindi yung the it, ha? Ha? Hindi yung it, the it factor. Hindi. Anong tawag doon? Yung what people will see in you. Basically, it's charm. But there is another way of saying it. Anyway, mamaya, maalala natin yan. Sige. So, in other words, yan. Yung cycle na yan, okay. Remember, the last fight of Manny Pacquiao with Bradley, hindi ba lumabas noon, talo na si Bradley, pero nanalo pa rin siya. Si Bradley, nakaano siya? Nasa 6 cycle si Bradley noon. Oo. Decision yun, di ba? Oo. Tapos, ang judges, binoto si Bradley. Pero kung talagang Nung tinignan nila yung replay, talagang panalo lamang dapat talaga si Manny. Pero since naka nasa 6 cycle si siya, Bradley, very convincing yung dating niya sa judges. Yan ang sinasabi natin na yung the X factor or yung charm niya, nakuha niya in terms of to convince the judges that he was the better fighter. Yun. Kumbaga parang madaling salita na nabulagan yung mga judges. Ganun. So, yan yung advantage pag nasa 6 cycle ka. Kaya nga karamihan ng mga beauty contestants kapag nandito sa cycle na ito, yan ang lamang talaga sila. Oo, malamang panalo yan. Malamang panalo yan. Yan ang basic. Pero 6 cycle yan, di ba? Oo, 6 cycle ang pinakakuan. Mananalo ba sila sa 7? Ha? Sa 1 para 7. Wala, ang 7 depende yan sa karma mo. Sige, so sa 6 cycle, is where you exude so much charm and beauty. And also, well, if you are having an affair. Charisma ba yung isip mo?
Charisma. Yes, the word is charisma. Oo. Yan. Charismatic. Yun ang word pala. Kalimutan. Kasi charismatic, parang evangelist eh. Oo. Pero yung charisma kasi is basically what people see in you that you don't know that you have it. Pero pag sinabi ka, you're a very charismatic person. Ibig sabihin, ang lakas ng dating mo. At kumbinsido sila na ang ganda mo, o ang galing mo, o ang gwapo mo, o whatever. Maganda po kaya ang cycle ni Coach Team Con Con. Alaska. ng Alaska. Okay. Alam nyo, okay. Kailan birthday? Anong birthday nito? Sana anuhin mo yung birthday. Kung makuha nyo sa internet yung birthday, masasabi natin kung anong cycle siya ngayon. At kaya lang, alam nyo, hindi rin depende sa coach yan eh. Nasa players eh. Ang kwan dyan is, for example, ako nanonood ako Ginebra pala, hindi pala do Alaska. ng Ginebra pala. Ayan. Oo nga. Papalit-palit yan. Dati Alaska si Con eh. Doon siya nagsimula. Okay. Anyway, katulad ni sino to sa Warriors? Si Stephen Curry. Si Stephen Curry, basically, kuminsan, may palpak na cycle siya eh. May palpak na period siya eh, na kung saan eh, parang, bakit dito ayaw pumasok lahat ng mga kwan? Samantala sa iba eh, talagang kwan. Nakadepende kasi sa cycle eh. Pag ang cycle mo, nandun ka na sa medyo alanganin, medyo makikita mong performance nag-iiba. Yan ang kwan. Kaya chinecheck agad namin ang cycle ng isang player kung yung player na yun ang aasahan ng isang team to deliver, tapos makikita namin yung cycle na yun bagsak sa kanya, sasabihin namin, talo ito kung depende nila dun sa cycle. Dun sa tao yun. Nila yan. Ano? Oo. Ngayon, hanapin nila kung sino dun sa team nila ang medyo nasa magandang cycle. Yeah. Doon nila ipasa. Third, sana. Third. Hindi lang third. Kung ano na, sa first cycle. Yan. Magandang cycle yun. Lalo na. O kaya, yun na nga, fifth cycle. Success. Yan. So, maganda yung mga cycle. So, pero, yun na nga, huwag niyong i-depende yan sa taong dahil palagi akala niyo siya yung pinakamagaling. Depende sa cycle na yan. Pag biglang, kagaya nung huling laban yung isang natalo ang Warriors, points lang 2 points lang yata eh. At ang may pag-asa sana magtablaw was Curry. Hindi pumasok. So, yan ang gusto ko malaman kung anong cycle ngayon si Stephen Curry. Palagay ko, alanganin ang cycle niya na ngayon eh. Kasi medyo humihina yung dating niya yung performance niya. Okay. Baka pwede ring second yan, no? Yung parang hindi ko lang nagro-roller coaster. Anyway, siguro sa next natin pag-usapan yan. Anyway, so, sa ano na tayo? Sa 7th na susunod. 7th cycle na. Teka muna, sa romance cycle muna tayo. Sige, sa Venus cycle. Anuhin natin yan. Explore pa natin yan. Ano pa man pwede? Aside from being beautiful, handsome, this is the love cycle. Ito yung dito kayo most romantic. Yan. So, kumbaga, meron kayong i-date at gusto nyong talagang pasiklaban yung date nyo at nandiyan kayo sa cycle na yan. Mukhang panalo ang dating mo. So, minsan yun na nga, akala ko every cycle is a six cycle for me. Confident to. Kineri over. Lalo yung mga nasa 6 cycle, alam mo sinasabi nila parang, yung mga sa bentahan din, malakas to. Pag may binebenta ka. Oo. Pag meron kang gustong convincehin. Mabilis ka makakonvince. Kasi nga, remember, si Bradley nga, nasa 6 cycle yun. Na-convince siya yung judges na siya yung the better fighter between. Tinitingnan siya, pinapanood yung laban, pero dahil 6 cycle siya, yun ang nakita ng mga judges. Kasi the judges were close to the ring eh. Yung laban na pin-review uli, okay, doon na nila naging technical na yung judging. Talagang point by point, ilang suntok ang tumama, yun. Pero while you're inside the ring, hindi mo kumisa mapapansin eh. Kasi parang siguro nadadala sila ng cycle nga,
Nung parang ang galing ni Bradley. Naapektuhan sila ng 6 cycle. Parang lumalabas na parang kahit anong suntok ni Manny noon, ay wala yun. Hindi masyadong effective sa suntok niya. I mean, yung ginawa niya. So anyway, correct. so yan, no? Love, romance, beauty. Yan ang sa Venus cycle. So, eto naman The panghuli, last. bago tayo mag-break, ito yung Saturn cycle. The Saturn cycle is the karmic cycle, kumbaga. Ito yung natawag natin na you expect good karma if you had done a lot of good during the previous months. But expect also the negative karma if you have done a lot of negative things during the previous months as well. Kaya dyan ako naghihintay eh. Pag dumadating yung 7th cycle ko, tinitignan ko kung ano yung mga dumarating sa akin eh. Kung magaganda ba ang bagay or negative eh. Kasi pag negative, iniisip ko na ay sabi ko na nga ba eh. Kasi may ginawa akong kabulastugan nung nakaraang buwan eh. Eto na yun. May bawi dito. Kaya So, pala sinasabi dito, put things in order. Oo, you have to put You're things in allowing- order. In other words, Parang magbabayad ka talaga ng karma or mag-harvest ka ng karma mo na positive. Yan. so, ang pa rin dito is, nandiyan pa rin, continuous pa rin yung love, emotional, and mental, ano mo. Pero yun na nga, ang pinaka-highlight dito sa 7th cycle is you attract whether the good and the bad. Pag nakita mong dumarating sa'yo ang puro magaganda, ibig sabihin nun, you've done a lot of good in the previous months. And that's, the best kind of feeling that you will have. Kasi nga, ang sarap ng buhay mo na ang ganda ng takbo ng pan mo, no? Kaya ako ganun eh. First half ko tinitignan ko na eh. Kung sabi ko sa dumating na lahat ng mga negative, kung meron man ako negative na Matapos na. para tapos na, at least alam ko na, eto na yun, tapos na yan. Bayad Tsaka na huwag yan. kang basta-basta tatawid. Okay, kaya kwento natin uli yung nangyari kay Albert. On the eve of his birthday, which is the last day of this cycle, the 7th cycle niya. Last day ng 7th cycle ko yun eh. Pauwi kami, galing kami dito sa programa eh. Pa-cross kami ng kalye eh. Sabi ko kay Albert, huwag kang tatawid-tawid na hindi ka tumitingin. Ang lakas ang loob niya. Very confident. Tumawid. Pagdating sa may bandang dulo na montik na siya masagasaan. Kasi parang 3 lanes yun eh. So yung first 2 na lanes ng mga kotse, nagpadaan naman sila. Yung huli. Hindi. Tuloy-tuloy. Kaya sabi Nakatigil na nga yung iba sa kanya. Dire-diretso. Binusanahan pa ako. Kaya sabi ko kay Albert, kala mo tapos na kasi yung cycle mo. Kala mo nasa first cycle ka na. Hindi pa. Andiyan ka pa rin doon sa 7th cycle mo. Ayan, na-receive mo yung karma. Pero yung karma ko, takot lang. Takot lang. Tinakot lang ako. Otherwise, hindi niyo ako naririnig ngayon dito. Alright. Natuluyan. So, yan, ang ating, nabuo natin yung 7 cycles. No? So, sa pagbabalik ay meron na naman tayong mga pasabog na paririnig mamaya. Okay. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Okay, alright. So, balik tayo sa ating programa ng Kamalayan. Ako po ang inyong lingkod, Tato Malay, na kasama po si Albert Padlan. Wala po si Joyce. O nga pala, bakit hindi natin nabanggit na wala si Joyce? Sana naman nagpunta yung babaeng yun. May mga inaasikaso si Joyce, alam mo. May mga kinakausap siya na mga gusto mag-guest dito, mag-sponsor sa atin. So, sige, pagpatuloy mo. Alright, Hindi, kaperahan yan. Hindi namin siya pipigilin. Okay, so, natapos na natin yung
yung didiscuss natin about tomorrow's God. No? Yung sa Conversations with God. Dahil, sabi nga hindi na natin siguro pwedeng isipin pa rin yung klaseng yung ating pananaw tungkol sa Diyos na nung dati. yung nakaraan Dating na panahon. during the first century up to the 20th century, 2,000 years ago. I mean, yun. So in other words, may mga pagbabago in terms of perception. Hindi nagbago ang Diyos. O kaya nagbabago ang Diyos, pero ibig sabihin pati yung pananaw natin dapat nagbabago. Nagbabago lang yung Diyos sa pananaw natin. Hindi, pero nagbabago ang Diyos kasi sabi nga natin, Sa bagay, God is always infinite. I mean, it's always it's changing din. God is ever changing. Sabi nga, yun ang isang tomorrow si God. Okay. So, in other words, pinako kasi natin sa Biblia ang ating pananaw sa Diyos. Di ba? Ang ginawa natin, iyan na lang yan kasi yan lang nakasulat Pag may sasabihin kang bago, hindi naman nakasulat sa Biblia yan So, hindi namin paniniwalaan yan. Okay. Yun lang. Tapos ang boxing. Ganun ang rason ng iba. Kami, sa aming palagay, kasi ina-analyze na rin natin na maraming beses ito Bakit ayaw natin tanggapin na nagbabago talaga ang Diyos? At dapat magbago rin ang pananaw natin. So, hindi tayo nakapako sa Biblia lang. Although we acknowledge that, yes, the Bible is the Word of God. But we have also other books that can add more to our knowledge. Kaya dito sa Kamalayan, sinishare natin yung mga nalalaman natin. Yung mga, especially yung mga hindi, parang hindi napapansin o hindi na, ano ba tawag doon? Hindi napapansin, hindi na nakaugalian intindihin or basta yung mga yung perception na hindi na experience ng ibang tao na is also the truth about God. Kasi may perception na ibang ito lang meron pang ibang papaliwanag para or description para maging malinaw sa atin kung ano ba si God talaga. Alright, so in other words, dito sa sa messages natin from the Conversations with God books. Kasi sabi nga, what are the things that we have to learn from those books? And si Neil Donald Walsh, the author of these banned books, I consider them banned kasi wala na You cannot find them anymore in the bookstores, no? In other words, parang nga nakangiwi na lang yung mukha nung mga sales ko sa bookstore Oo, parang hindi na. Wala naman talaga. Wala na. So in other words, I think this was banned altogether in terms of all the books of Neil. Kung kailan nung gantong panahon Oo, may mga band pa. Oo. So in other words, kasi ang tataka ka this is our best sellers tapos biglang wala. Sabi ko, meron ng kung noon nga group action laging, di ba, kahit na noon nung hindi pa binaband, so to speak. Hard to combine magkakaroon, mawala ka agad. Mag nagkaroon, ubus ka agad. Yun. So, okay. So, naghahanap ako ng mga medyo messages dito na medyo magaan-gaan kasi nanggagaling tayo sa mga bibigat na topics na discuss natin So baka mamaya feeling ninyo mawindang ba? Nakakawindang na, nakakashock na. Alright. So okay, ayoko pa rin ito kasi nakikita ko medyo okay, ito na. Alright. Mabigat din to. Sige na, gaangan natin. Okay. Another message from the lesson, another lesson from the books of CWG or Conversations with God books. All right. This is one message that had been thoroughly discussed. As a matter of fact, there was even one book that was written all about this topic, which was, ang title is Home with God. Okay. Okay. Ang message dito is, death does not exist. Hala.
what you call death is merely a process of re-identification. Kasi may kinalaman sa ano yan. Reincarnation yun. Alright. So, in other words, dito sa mga mensahe na naiulat, kala mo news reporting, naiulat mula doon sa mga librong pinagsama-sama ay ang Ano yun uli? death Death does not exist. What you call death is merely a process of re-identification. Okay. Sa Kamalayan, naniniwala kami noon. Dahil naniniwala kami sa reincarnation. And not only that, baka meron naman death, di ba? Pero physical lang yun. Physical. Actually, But because we are spiritual beings, we take on a body kasi. this is what we're talking about. We're talking about spiritual death, which does not exist. Yun na nga. Okay, inunahan mo na. Sige, Sorry. Hindi, Masyado tama ka mo na. this. Hindi, okay na yun. So, in other words, if we are really spiritual beings, our spiritual being does not die. We continue to live. In other words, that's why there's a connection with that statement to reincarnation. Kaya nga ang sabi nga nandito is death does not exist. What you call death is merely a process of re-identification. When you die kasi, coming from a human being, the physical body. Pag namatay ang isang tao, ang body mo ang spirit mo bumabalik sa source, so with God. Kay God. In other words, it unites again with that main spirit, the big spirit. Which is God. So in other words, we go back to that. So in other words, parang yung butil ng tubig ng ocean at nilagay mo sa ocean. Yung butil bumalik sa ocean. Yun lang yun. No? So in other words, it doesn't change. It's still there. It did not die. It did not become something else. It just became a part of it again. Part of the So main. that's why nga, ang nakalagay dito is merely a process of re-identification because you are not identifying anymore with the body. But you are re-identifying with the spirit at once again. Napaka-intellectual naman yan. Kasi, di ba? So you don't identify with the body anymore. Siyempre, kasi body and spirit are really completely different. Pero in this experience, the body and the spirit are together. Once the body disintegrates or decays or the spirit lives on. Lives the body and yung soul mo, buhay pa yan. As a matter of fact, that main yung mga nakapanood source ng movie ng Ghost, yung Demi Moore at yung forgot the name of the guy, yung Patrick Swayze. Si Patrick Swayze. Alam mo yung movie na yan, most of those who have studied spirituality, or even, yun nga yung tatawag na nagkaroon ng near-death experiences, they always acknowledge that this movie was exactly the closest thing that they can describe what really happens to someone who dies. Pero may parang demonyo din doon, yung mga negatives na. Hindi, actually yon shadows. Kasi may yan lahat tayo, when we are spirit again, without a body, we can mingle again with the others who have, actually, kasi pag pumanaw ka, at dala-dala mo dun sa spirit mo, yung kamalayan mo consciousness mo. Okay. So in other words, kung ano yung kamalayan mo, continuous pa rin yan Hindi ka nagbabago. Tapos, ako pa rin to. Yung mga magkaparehong kamalayan, magsasama-sama. Tapos kunyari, yung mga kamalayan kung negative ka, negative yung kwan, yan medyo, yun ang nagkakaroon. Doon ka magsasama. Oo, yung parang makikita mo na parang meron ka pang conflict dyan with, kasi hindi mo nga, siguro nga, baka yan yung nakaaway mo rin dito sa earth hindi mo pa rin na-resolve So, nagkita na naman kayo sa another plane So, kayo pa rin ang pa rin yan. Kaya nga, ang importanteng maintindihan natin habang tayo nabubuhay ay magmahalan talaga
ayusin na natin lahat ng mga hidwaan dito, yung mga naging kaaway natin, batiin na natin, at i-forgive. No? Kasi kung hindi, tuloy-tuloy pa rin yan eh. Magkikita pa rin tayo somewhere else at pagbalik pa rin dito sa mundong ito, kung balak mo pang mag-reincarnate, kayo pa rin ang magkakatunggali niyan at hanggat hindi natatapos. Hindi ba kuminsan nga, di ba sa reincarnation nga, kuminsan nagbabalik ang dalawang characters, ang dalawang spirit. Dati mag-ama, ngayon mag-asawa na sila or whatever. Or magkapatid or something. Basta, pero sila pa rin yung magkatunggali. Kaya nga, kuminsan kung papansinin ninyo yung mga pamilya nyo, sa loob ng pamilya nyo, I'm sure, meron kayo talagang, lalo sa mga magkakapatid na marami sila, ay nako, kapag nakita ninyo yung mga alitan ng mga magkakapatid na kung minsan, alam mo, hindi sila magkakamag-anak dahil pag nagkakasiraan na sila, nag-aaway sa pera, nag-aaway sa mga properties, whatever, no? Actually, ang pinagmululan na yan, hindi naman yung mga pera lang eh. Hindi, parang there's still something unsettled na hindi pa rin nasa-settle from another lifetime. So, hanggang ngayon, yung pa rin ang pinagkakatalunan ninyo. Pinagtatalunan pa rin. Oo. So, in other words, lahat tayo, ayan, ano pa lang, minsan po mga wala sa pag-uusap lang din ang kaayusan. Oo. Yeah, tama. Sabi nga ni Candy. Tama. Pero, ano lang yan eh. Pinag-uusapan lang, depende nga yan sa ano. Kaya lang nga, kuminsan talagang makikita mo, ang tatanda na, ay, ayaw pa rin talagang magbigayan. Kung kailan na sasabihin mong malapit na sa ako nila sa kamatayan butas nila. Butas ayaw na pa rin kamatayan. magpatawad. Sabi nga, bakit pa ayaw mo pa? Samantalang, lang, okay. You know, the reason... Pero Tato, that's when someone is that angry, na walang katapusan, biktima yan eh. Hindi nga, yun na nga, biktima. Yung victim, ano yan, meron din dito pakaramdam niya, eh. biktima siya eh. Kaya nga, dito nga sa, another message na hindi na natin siguro mati-discuss. So, siguro pwede natin discuss is there are no villains and victims in this world. So, that's another message here. So, in other words, lahat tayo ay nagkakaroon lang ng mga ganyang conflict because we feel that we are limited. But the moment you are identifying with your spirit, with the source, alam mo, wala yan eh. Walang kabuluhan lahat ito pinagagawa ng mga away-away na yan eh. Walang ano yan eh. Walang, I would say, meaning in terms of why we are doing such things. As a matter of fact, magtaka ka nga dito sa mundong ito, kung nandito ka pa at medyo tumatanda ka na at yung mga kasama mo wala na, ibig sabihin, ikaw, may lesson ka pala dapat malaman o matutunan. Ma-experience. Dahil hindi mo pala, ano yan. Kasi nga, remember, the soul is the one that decides whether you will die or not. Nobody can kill you. Can you imagine, hindi mo pa na-experience yun? Kailan ka pa makakaalis? Oo, hindi. Kaya nga, tumatanda nga lahat ng mga peers mo na nag-move on na. Oo. Tapos mamaya. Ikaw na lang natitira. Ang maganda nga mangyayari sa iyo niyan is, kaya lang, you will remain in that kind of consciousness. No? Pero, kadalasan nga, pag tumanda ka na, di ba, nandiyan na yung Alzheimer. So, nakalimutan mo na. So, but in the consciousness, in the reality of things, nandun pa rin yung But can you imagine if you move on without experiencing the forgiveness or going through the process of the forgiveness, babalikan mo pa yun? Oo. Babalik ka pa para magawa mo yun? Exactly. Hindi na kayo, kunyari kayong dalawa magkatunggali ngayon, babalik kayo dito pa rin. Pero, hindi mo kasi natapos eh. Oo. Pero magkaiba ng kanyo, no? Iba ng forma nyo, iba ng pangalan nyo. Kayo pa rin yan. Tapos iba na pinag-aawayan. Oo. Pero ganun pa Pero rin. bakit galit na napakasimple? Candy lang eh. Hindi ba nga, remember, diba? sabi ko nga, hindi mahati lang yung candy. One example of papatayan. One example of a mother na hindi niya mahawakan yung kanyang anak. Pangatlong anak na niya yun, ha? Samantala yung first two children, yung babies niya,
na Talagang aruga niya na maayos. Love na love niya. Ito, yung pangatlo, hindi na mahawakan, hindi na mahalikan, hindi na mayakap. So, in other words, there was something wrong. And she tried to ask for help. She went to psychiatrists, to the church. Wala. It didn't change anything. Until she was able to talk to someone who was able to regress her sa isang past life niya. And they were able to discover that the baby pala na hindi niya mahawakan was her own father in a past life who actually abused her in that lifetime. So, nung balik dito, parang siguro yung father gusto humingi na lang tawad at siguro yung nanay gusto rin maging parang magkasundo na sila. So, in other words, pero hindi niya magawa kasi hindi niya maintindihan. Pero nung nalaman na niya na father pala niya yung baby niya ngayon, yun, na hindi pa niya na-forgive. Ngayon, naintindihan niya kung bakit siya pala ganun ang feeling niya towards that baby. Ngayon, nag-iba na. So, kung minsan may ganyan tayo. So, you don't know exactly why you are here with this person. But maybe, if you understand yung mga previous lifetimes or previous lives, diyan natin makikita talaga. So, andali rin palang maganda rin palang magkaroon na pagdaanan yung regression. Oo, lalo na kung talagang magiging yung specific lang about things. So, kasi hindi mo naman pwede balikan lahat ng lifetime mo Kasi in other words, pag dumating ka na dito sa na ito, ini-erase nga muna ng universal form mo yung memory mo Pero naka-record lahat yan Pero ini-erase para you can start anew. Until mamaya, lumalabas nga yung mga kailangan mo nang ayusin. Ang point ko lang doon sa regression is para malinawan. Yung katulad yung case na yan. Kaya nga, na naging malinaw na, okay. Kaya nga, ang pinaka-importante kung magpaparegress kayo, ay ang tatanungin nyo, ang sasabihin nyo, doon sa nagre-regress sa inyo, tulungan nyo ako makabalik doon sa lifetime that is influencing my present lifetime ngayon. So, para at least alam niyo kung saan kayo nanggaling. Kasi may continuation Kumbaga, okay, pwede na naman yung wag nyo isipin pero magtataka lang kayo bakit ganito ang mundo nyo. Parang, ano bang explanation ito? Tapos somehow parang makikita niyo na it is coming from... Oo. Tapos ito meron pang may message si Willie. Oo. Tama po, Sir Tato. Yung iba po sumusumpa pa. Lalo pag sumumpa ka pa. Ibig sabihin, yun. Ingrained talaga yun. Galit na galit ka na nun. Oo. Yun ang talagang parang deklarasyon yun na magmamanifest talaga yun. Oo. Lalo na pag... Kasi yung sumpa, emotional pag yun kinanta mo pa yun, sumpa ako pa. Hindi ko alam yun. And then narinig ko na yun, pero hindi ako masyadong... Hindi natatawa. Nagtatawa na ka ni Kenty. Lalagyan ka ng ibang music niya. Masasapawan ka niya. Okay. So, in other words, tawa-tawa ka dyan. Bago ka malimutan, pwede mo sumingit. Hindi tayo bumati kasi. At gusto kong batiin si Reg Tan. Ay, Reg Tan. Happy birthday! Happy birthday nga pala. Tama. Pakain ka. And of course, belated happy birthday to Mitch Quinto. Yeah, yesterday naman siya. Yesterday. Sino Alright. pa ba? Wala naman iba? Wala pang... Sige, basta maalala mo. Andyan na yan. So, in other words, kung aayusin natin itong buhay natin na gawin natin maganda, ang susunod nating kunyari, bumalik ka rito ngayon, mas maganda na talaga. Pero kung miserable ka ngayon, expect your next life to be miserable pa rin in a way. Dahil hindi mo inaayos Dapat inaayos mo na dito ngayon, presently. Kasi hindi pwedeng hindi mo ayusin yan Kundi the same, kaya nga paulit-ulit yan Kasi pwede ka bumalik dito at you will just experience the same things again and again. Gusto mo ba yun? Tumagal-tagal na yung panahon Sayang naman. Pwede ka na mabuhay sa ibang planeta kung gusto mo Tapos naipit ka dyan sa... Naipit ka dito sa kinalalagyan dahil mo. sa hindi ka makapag-forgive, di ka... So in other words, ang importante talaga rito is we have to understand that
we are here to experience life the way we have to experience it in terms of what the soul wants. It's the soul actually who wants to experience all these things. Kasi yung soul ang nagko-continue mabuhay pa rin after our physical life is over, no? So, in other words, ano ang ginawa mo para doon sa soul mo? Tinulungan mo ba siya mag-evolve o hindi? Kasi yun yung talagang importanteng iniisip natin eh. Like, what are our desires? Actually, ang dami natin desires. Gusto natin magpayaman, gusto natin magkapamilya, gusto natin kumita ng malaking gusto natin magkaroon ng malaking bahay, magandang kotse, lahat yan. Those are desires. Yes. But is that what your soul wants? Maybe, yes. Maranasan ng soul mo yung ganyang karangyaan. Bakit hindi? Hindi naman masama yun. But then, there's more to it. Ano ba talaga ang gagawin mo para kang maging masaya? Kasi nga, you can achieve all those things while doing something that you don't like at all. Like, ayaw mo yung trabaho mo pero malaki kasing sweldo, kaya ka kumita ng ganun kalaki pero hindi ka naman masaya. So, hindi ka pa rin fulfilled. Right. So, in other words, ano ba ang pwedeng gawin mo na that would give fulfillment to your soul or to yourself as well? Yun, ang dapat tinatanong nyo sa sarili nyo. Hindi yung, ay ginagawa ko kasi ito para sa anak ko. Of course, walang problema doon. Ginagawa naman natin lahat yan para sa ibang tao. At yun naman ang importante talaga, no? Service to others. Pero pati ikaw naman. Sarili mo, paano? Kasali ka pa rin dyan. So, in other words, ito nga ang pinaka, hindi natin. kasi maraming hindi nila kinukonsider Wala yung microphone para mo. sa sarili nila. Dahil sa sinasabi nga na makasarili. Alright. Ngayon, ang tanong dyan is, you are living a life here on earth right now. And this earth is paradise. In terms of, well, everything you can have. Kung, di ba, bakit magtataka ka, bakit yung ibang mga tao masaya, maganda ang buhay, maayos, tapos ikaw miserable, mahirap, may sakit, lahat, no? Pero ito nga, ang tanong dyan is, how are you living your life now? Kasi, if you are living in hell, in terms of what you're feeling, no? Hirap na hirap ka, may sakit ka, wala kang pera, miserable, talaga, anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang buhay mo? Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo o para sa atin. Dapat tayo ay gumagawa ng isang bagay na nai-enjoy natin kasi we're supposed to enjoy life here. Bakit ka pa bumalik dito kung miserable ka pa uli? Kasi yun na nga, kung naging dati kang miserable in a past lifetime, dapat ngayon ay magaganda. Mabago yung experience Mabaga mo. naman ganun pa rin So, in other words, pang ilang lifetime mo na ganito ka pa rin ng ganito. Sabihin, wala kang hindi nagbabago. Hindi mo binabago yung Oo. So, in yung other words, proseso ang mo. tanong nga dyan is, pag magre-reincarnate ka ba, ganun pa rin ang buhay mo? Yes, kung hindi ka pa nagbago ganun pa rin ang babalikan mo. Kung ganun pa rin ang ginagawa mo, Oo. yung ganun ka pa rin mag-isip. Oo. Nakatrap ka dyan So, in other words, until you learn the lessons that can change your life for the better, yan ang magiging maganda sana. Yan na. Kaya lang, talagang Pero what to do, di ba? ang ganda-ganda ng buhay dito. Alam nyo, sa totoo lang, sa Pilipinas nga, masarap ang buhay may mga kaibigan ako, may mga kamag-anak ako galing ng ibang Bansa. nag-migrate sa ibang bansa o lumaki sa ibang bansa. Pagdating nila dito, ang sinasabi nila palagi, sarap ng buhay nyo rito. Parang relax kayo. Kasi sa Amerika, ikaw, alam mo yan, Albert, tumira ka rin ng matagal doon. Hindi ka pwedeng pabanjing-banjing lalo na pag weekdays Sabihin, uwi ka. Wala. Lagari yun. Oo. Sabihin, trabaho, uwi, bahay, laba, luto. Paggising mo, nagmamadali ka na naman. Ligo. Kape lang kakayanin mong i-breakfast Oo. Tapos tumatakbo ka na. Oo. Ganon ang routine lang sa ako, ibang bansa. siyempre, walang katulong. Walang ganun. Pag uwi mo, ako gumagawa na ako ng stew, whatever yung basta ulam na kay baboy, kay baka, kay yung may sauce, ganun.
nakahanda na yun for tomorrow. Mm. Para bukas, magsasaing lang ako, iinitin ko na lang yun. Para simplify. Pero habang nanonood ng TV, naghahanda na ng ulam for tomorrow. Oo. Para pampamenosan, para nakahanda na lahat. Talaga, ganun ang buhay doon. Wala Lahat kang maid. to- mm-mm. Oo. Sabihin, tapos ikaw talaga lahat. I mean, masakit pa rin kung talagang wala kang pera, wala kang trabaho. Naku, patay kang bata ka. Yan ang ginagawa mo dun. Oo, ang sabihin, pupulutin ka sa Kangkungan. Hindi ka pwede sasabihin mo yung may kamag-anak ka doon na layo-layo nga ng mga bahay doon eh. Pag talagang, naku. Ayan, yan ang sasabi. Kaya nga pagdating dito, ang Pilipinas, maganda ang Pilipinas. Sa totoo lang. Napakasarap ng buhay rito. Kung marunong lang kayo magkaroon ng diskarte maganda, I mean, you can have everything practically. Diba dito, meron tayong ganun yung mga simpleng araw. Halika, uminom muna tayo ng konting beer. Kaya nga, oo. 3 bote, ganun. Dito nga eh. Sa Amerika, hindi pwede. Yung kaibigan ko, sabi sa akin, di ba pwedeng Friday night na lang tayo? Oo, kaya nga may TGIF sila doon eh. Thank God. Friday it's night Friday. na lang, pare. Huh? Tayo eh. Thank God it's every day. Di ba? Kaya. Kaya yan eh. In other words, tayo ay walang problema pagdating sa ating ditong kalagayan sa Pilipinas. At Yan, tama. TGIE nga. TGIE tayo rito. Thanks God. Thanks God. It's every day. Thanks God. Thanks God, it every day. It every days. Yun ang isang bagay na talagang napaka sa atin ngayon. Kung ikukumpara mo ang buhay natin, ay, sarap ang buhay sa Pilipinas. Totoo din. At saka maganda. I mean, you can see here all the things that you would want to experience, yung mga pagdating sa mga tourist spots natin. Ang gaganda. Nandiyan lahat. At ito ay isang bagay na tinitake for granted natin. So, in other words, okay. So, eto na. Tapos na naman tayo ng ating programa. Tapos na naman mamaligay ang araw mo. Ayan, tapos na pati yung mikropono natin bumibigay na. So, So magpapaalam na ako bago. sige. Choppy. Okay. Anyway, habang tapos na, tapusin na natin. So maraming salamat sa pagpakinig. Si Albert Padan po to, yung lingkod. Have a wonderful weekend. All right. So, eto nga, sa ngalan ni Albert at ni Joyce at of course, ang ating mga kasama rito, sila at Candy at si Alex. Ito po, si Tato Malay na nagsasabing maraming salamat sa inyong pakikinig sa Kamalayan. At talagang kami buong pusong nagsasabi na napakagandang support na binibigay ninyo sa amin. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Friday night, gather your friends and it's bar tonight with San Miglite. Drink responsibly. Napapanahong talakayan sa mga issue't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na.